Vice President Sara Duterte sinabing na-scam siya ni President Bongbong Marcos. Hindi mag-endorso ng kandidato. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Akala ko kasi gusto niya mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas. Ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Hindi lihim sa publiko na mailamat na ngayon ang relasyon ni VP Sara at Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay isang bagay na hindi nakita ng mga taga-suporta ng Bidin Sara na sanggang dikit ito at sinusuportahan nila ang isa't isa noong 2022 elections. Ang hidwaan sa pagitan ni Sara at Bongbong ay napansin ng mga tao matapos magbitiw sa pagiging kalihim ng Department of Education ang Vice Presidente. Mula noon, siya ay nagbabato ng mga tirada laban sa Chief Executive. Ang pagsasabi ni Sara sa mga Cebuano ng kanilang karapatang magpakita ng galit sa gobyerno ay hindi naging maayos sa Malacanang. Ngayong malapit na ang 2025 midterm elections, si Pangulong Bongbong Marcos ay sumali sa mga campaign sorties ng alyansa para sa pagbabago at iniendorso niya lahat ng mga senatorial candidates nito. Samantala, Vice President Sara Duterte ay humarap sa isang event na dinaluhan ng mga Piplaban bets sa Hong Kong kasama si dating President Rodrigo Roa Duterte. Sa nasabing event, sinabi ni Sara Duterte na siya ay na-scam noong 2022 elections. Kahit hindi niya pinangalanan, inalala ni Sara na tumakbo sila sa ilalim ng plataporma ng Unity at Continuity, ang plataporma ng Bidin Sara. Dagdag pa ni Sara, pinapayuhan niya ang mga botante na suriin ang mga plataporma at accomplishments ng mga kandidato, gayon din ang kanilang tugon sa kanilang mga nakaraang pangako. Ayon sa kanya, hindi na siya mag-endorso ng kandidato dahil iniiwasan niyang masisimuli. Binalaan din niya ang mga botante tungkol sa pagbili ng boto. Ayon sa kanya, legal na ito sa anyo ng tulong pinansyal ng gobyerno o ayuda. So nagtagalog siya sa ako. Sabi niya, alam mo, na-scam kami dahil sa iyo. Akala ko kasi, ito na naman tayo sa maling akala. Gusto niya mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nabudol lagi. Kasi ako, sumusunod ako sa tatay ko. Ibig sabihin, sa trabaho ba? Akala ko kasi ganyan. Dito ko lang naintindihan na hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Yun yung naging problema. Ngayon, pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay paulit-ulit ba? Pabalik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo ang ugali ng mga Pilipinong botante. Kaya siguro dapat sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara dahil sa iyo? Ang gagawin ko para sa inyo, sasabihin ko, ano ba ang kailangan nating gawin as voter? Una, huwag natin ibenta ang boto natin. Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa ayuda. Ganun na ang mga politiko ngayon. Bibigyan ko kayo ng example ng experience ko sa mga pagbibigay ng ayuda o vote buying. Hindi man pinag-uusapan, pero totoo yan na nangyayari. Nakikita nyo yan doon sa mga probinsya ninyo. Pangalawa, pag tumingin tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises ginawa niya o sinabi niya noon.
Tapos, tingnan natin, binigay ba niya? Binigay ba niya ang pangako niya sa'yo? O iniwanan ka lang niya sa ere at sumama sa iba? Itong kandidato na ito, paulit-ulit ko na to binoto ha. Ano ba sinabi nito noon? Ano bang nagawa niya? Ano bang rason niya? Bakit hindi niya nagawa? At ano yung mga totoong nakikita ko nagawa na? Pangatlo, ito talaga. Wala sa buong mundo ang makakakontra sa akin. Kahit isa nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng Undivided Davao. Cabinet member ni Marcos Sr. Ang tatay ko, vice mayor, mayor, president. Mga kapatid ko, mga politiko din. Hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang maitutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Hindi yung tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. Sa tingin ko naman kasi talaga totoo, walang forever. Kaya darating talaga ang punto na iwanan ka talaga. 'Di ba? Hindi pwede yan. Hindi na pwede. Kasi yan yung ganun tayo dati. Dahil anak, apo, asawa, nasubukan na kasi, parehong apelido, go, bibigay ko na yung napaka-special na right ko na bumoto. So, mahalaga, hindi dahil anak, hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto nyo na. Pag-isipan ninyo, ano ba ang dala niya sa lamesa? Ano ba ang dala niya para sa bayan? Huwag ibenta ang boto. Ano ang mga pangako na napako? At pangatlo ay, hindi dahil galing yan sa sikat na pamilya,